Hello everyone! Maligayang Sabado sa inyong lahat. Kumusta po yung weekend nyo? I hope nakakapagpahinga kayo ng maayos ngayon. At dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutang i-click yung all para updated kayo lagi sa mga videos na ina-upload ko. Nakakaawa at nakakalungkot yung nangyari ngayon kay Miss Universe Myanmar, Thusar Luin, or mas kilala sa pangalang Carol Thusar. Naipalabas ko dito sa channel ko a few days ago kung ano yung kaguluhan sa bansang Myanmar at kung paano ito naging sanhi para hindi makauwi si Miss Universe Myanmar, Carol Thusar. Hindi lang pala yung naging pambato ng Myanmar sa Miss Universe na si Carol Thusar ang nasa ganitong kalagayan dahil maging yung naging pambato nila sa Miss Grand International na si Han Lei ay hindi rin makakauwi ng bansa nila. Naging matalik na kaibigan ng pambato natin sa Miss Grand International na si Samantha Bernardo na nanalong first runner-up dito sa contest na ito, si Miss Grand International Myanmar Han Lei, dahil halos 4 na buwan silang magkasama sa Thailand. Katulad ni Thusar, hindi rin pinalad na makauwi ng kanilang bansa si Han Lei dahil naglabas din ng warrant of arrest ang military junta ng Myanmar. Itong Miss Grand International ay ginanap noong March 2021 sa Bangkok, Thailand. Ipinapadakip si Han dahil sa paratang na ginamit ng beauty queen na plataforma ang Coronation Night ng Miss Grand International para ipaalam sa mundo ang karahasan at ang pang-aabusong ginagawa ng military junta sa Myanmar mula nang nagkaroon ng kudeta doon noong February 2021. Mingalawa, my beloved fellow citizen, Kadwa very now. Let's create a better world with individual responsibility for the new generations. May the world be at peace with Myanmar. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. ขอบคุณค่ะ Hindi ito nagustuhan ng Myanmar military junta. At bukod sa warrant of arrest, nakakatanggap din ng banta sa buhay niya, si Han. Pero hindi nagpadala sa takot itong dalawang Burmese beauty queens na patuloy pa rin hanggang ngayon sa paggamit ng kanilang social media para ipaalam sa buong mundo ang karahasang nangyayari sa kanilang bansa sa Myanmar. At kahit malayo man sila sa kanilang bansa, ay masigasig sila sa pagsasalita tungkol sa pang-aabuso ng military junta sa kanilang mga kababayan. Dahil ito lang ang naisip nilang paraan para sila makatulong. Sa isang panayam kay Han noong May 2021, sinabi niya na pinagbabantaan pa rin ang kanyang buhay kahit sa social media. Nabanggit din niya na lumipat na ng tirahan yung kanyang pamilya sa Myanmar para magtago, alang-alang sa kanilang kaligtasan. Pero sinabi rin niya na hindi siya pinipigilan ng kanyang ina na magsalita laban sa military junta ng Myanmar. Ayon kay Han, halos 770 na nakababayan niya ang namatay dahil sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Hindi pa nga daw kumpleto itong bilang na ito dahil mas marami pa daw ang hindi nakasama sa opisyal na listahan. Kagaya ni Han, itinuturing din na fugitive or pugante si Miss Universe Myanmar, Carol Thusar, dahil ginamit din niya ang Miss Universe contest para mailantad sa buong mundo ang pang-aabuso ng military junta. Idinaan naman ito ni Thusar sa competition ng Best in National Costume na kung saan ay naglabas siya ng mensahe na Pray for Myanmar. Nakakatulong kasi ito para lumakas lalo yung panawagan ng mga mamamayan ng Myanmar na muling makamit ang pinakaasam na demokrasya. Ang kapatid ni Miss Universe Myanmar Thusar na isang 30 years old singer-actress sa Myanmar ay nagtatago rin dahil pinapaaresto rin ito ng military junta. Ang grupong kumokondena dito sa kudeta na ito sa Myanmar ay ang grupong We Want Justice na kung saan sila umanib. Ito yung 3-finger salute na inilunsad sa social media. At napakarami ng mga artista, mga models at mga kilalang tao sa Myanmar ang sumasali sa kilos protesta laban sa military junta ng Myanmar. Sa ngayon, si Miss Universe Myanmar Thusar
ay nananatili pa rin sa US. Samantalang si Miss Grand International Myanmar Han ay nasa Bangkok, Thailand pa rin sa pangangalaga ng Miss Grand International Organization. Silang dalawa ay iilan lamang sa mga celebrities at social media personalities na maaaring makulong dahil sa sinasabing violation ng Section 505A ng Myanmar's Penal Code. Noon kasing February 2021 ay inanunsyo ng State Administration Council ng Myanmar na ang sino mang maghahayag o magpapublish sa social media ng mga komento laban sa military junta na maaaring maging sanhi ng takot at pati na rin yung mga nagbabahagi ng fake news para mag-udyok sa mga government employees doon na kalabanin ang military junta. Ang parusa nito ay maaari silang makulong ng 3 taon. At ayon sa tala ng Assistance Association for Political Prisoners sa Myanmar, nasa 807 na ang namatay nitong May 2021. Mahigit 5,000 na ang inaresto at mahigit 4,000 naman ang nakadetain. Ilan sa kanila ay kakasuhan ng Anti-Incitement Law o yung batas na laban sa pag-uudyok o paghihikayat nila sa mga government employees na maging disobedient or disloyal sa pamamagitan ng pagsali nila sa kanilang mga kilos protesta. Meron ding lagpas sa 1,700 na warrants of arrest ang nilabas ng military junta at 20 sa mga ito ay mga death sentences. 14 katao na rin ang nasentensyahan na makulong ng 3 taon with hard labor sa mga nagtatago laban sa military junta. At ganito ang maaring mangyari dito sa dalawang beauty queens kung sakasakaling sila ay uuwi ng Myanmar. At sa buwan ng April, ayon sa isang ulat, nasa mahigit 100 celebrities and social media personalities na ang pinangalanan ng military junta sa kanilang listahan. Actually, ito pa lang si Miss Grand International Myanmar ay first runner-up ni Miss Universe Myanmar Tusar sa Miss Myanmar Contest. Kung hanggang kailan si Tusar sa US at itong si Han sa Bangkok, Thailand, ay hindi pa natin alam. Sa ngayon kasi ay pwedeng mag-apply bilang refugee sa bansang US si Tusar. Hindi ko lang alam kung meron din bang ganitong application para sa bansang Thailand. Ngayon meron siguro sa ilan sa inyo ang magtatanong kung maaari bang hulihin itong dalawang beauty queens na ito sa kung saang bansa sila ngayon. Ayon kay Attorney Jeffrey Bahita na isang online lawyer, hindi ito pwedeng mangyari dahil meron daw sinusunod na principle of territoriality. Ito yung prinsipyo ng kalupainin or territory. At sinasabi dito na ang warrant of arrest ay pwede lamang ipatupad dun sa bansang nag-issue nito at hindi ito mag-a-apply sa kung saang bansa ngayon itong dalawang beauty queens. Although may tinatawag tayong extradition treaties or yung kasunduan na pababalikin ang mga pugante sa pamamagitan ng diplomasya. Pero dapat kausapin ng bansang Myanmar, ang bansang US at ang bansang Thailand tungkol dito sa extradition procedures kung sakasakali mang gusto nilang pabalikin sa bansa nila itong dalawang beauty queens. Kaso mukhang malabong mangyari ito dahil ang bansang US ay hindi rin sang-ayon sa ginawang military takeover sa bansang Myanmar. Hindi lang din ako sigurado kung ganito rin ba ang stand ng bansang Thailand. So sa ngayon, ang lagay ni Tusar sa US ay isang tourist visa holder or visitor visa holder siya. At alam natin na yung ganitong visa ay hindi panghabang buhay. Kung baga, meron natang expiry date kung hanggang kailan lang siya pwede mamalagi sa US. So ayon kay Attorney Bahita, ang pwedeng gawin ni Tusar ay mag-apply siya bilang refugee dun sa US. Pag sinabi nating refugee, ibig sabihin nito, ito yung mga taong humihingi ng tulong dahil sa political persecution or yung mga ginikipit dahil sa paniniwalang political nila. At yung extradition process na sinasabi ko kanina, yung proseso na pababalikin yung pugante sa kanyang bansa ay maaari lamang pagbigyan ng isang bansa kung itong puganteng ito ay isang banta sa seguridad ng bansa or sa kaligtasan ng publiko. Other than that, hindi magagawa itong extradition process. So katulad sa mga kaso nitong dalawang beauty queens, hindi mag-a-apply itong extradition process dahil hindi naman sila pugante bilang mga kriminal na magbibigay ng banta sa seguridad ng bansa kung saan sila nagtatago ngayon at hindi rin sila pugante na maaaring maging banta sa kaligtasan ng mga publiko. Nagtatago sila dahil sa kanilang paniniwalang politikal. Kumbaga, ang pinaglalaban nitong dalawang beauty queens ay ang pagkawala ng demokrasya sa kanilang bansa.
na pinalitan ng batas militar. So kung tatanggapin ng US na maging refugee, itong si Miss Universe Myanmar Tuzar ay maaari na siyang mag-apply ng political asylum. Or ibig sabihin nito ay pwede na siyang ampunin ng bansang US at pwede na maging legal yung paninirahan niya doon. Nakakaawa yung mga mamamayan ng Myanmar dahil hindi naman pwedeng lahat sila ay makatakas sa bansa nila at mag-apply bilang mga refugees sa iba't ibang bansa. Kaya maswerte pa rin talaga tayo dahil yung bansa nating Pilipinas ay tinatamasa natin yung demokrasya. At malaya tayong nakakapagpahayag ng ating mga political views na hindi tayo natatakot na arestuhin or makulong. Ipagdasal din natin na magkaroon na sana ng kapayapaan sa bansang Myanmar at matigil na sana ang mga patayan na nangyayari doon. So that's it for now mga kaibigan. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito at sana pangalagaan natin ang demokrasya na meron tayo ngayon. Again, maraming salamat sa panunood. Enjoy your weekend. Ingat po kayo lagi and God bless.